Hello, Engineer Anixon and Engineer Harvey. Kumusta po kayo? Redman Toys Raymond here. So, ito mga sir, testing and unboxing natin, no? Yung order nyo, the Umarex Glock 17 Gen 5 Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay, so ito muna, yung isa, unahin natin. So these are airsoft units that are licensed by Glock. Kaya nakikita niyo yung mga logo ni Glock, no? Ayan. Meron siya nakasulat ng Glock Perfection. So yung mga markings niya, yung itsura niya, actually, same sa tunay na baril. Okay? So, yan. So meron siya markings, yan. It uses, so legal yung legal si Umarex na gamitin yung mga markings ni Glock. Unlike other brands na hindi sila licensed, so kumbaga basically hindi nila pwede gamitin eh. So parang sila, parang peke. Ito, legit, ito yung mga original, parang ganun. Okay? So ayan. So for the first unit, no, this is the Gen 5. Testingin natin. Wait lang. Okay. Alright. So ito yung magazine. Tapos comes in the box is yung manual saka isang Allen wrench. This is to adjust the hop up. Yung hop up is the pectus for the BB para mas malayo yung flight ng BB. So nakabase siya, depende kung gaano kabigat yung BB na gagamitin mo sa pistol mo. So for example, kunyari, nasa labas ka, outdoor, nakita mo yung BB. Kasi nga airsoft, makikita mo yung BB. Pag lumalabas siya, pag pumuputok ka, nakikita mo eh. So kasi white siya, tapos mabagal lang yung flight. Makikita mo kung umaakit siya, o pababa siya, o diretso siya, or something like that. Basta meron siyang limitation sa flight. So kapag tinesting mo siya sa outdoor, kung pinutok mo, napansin mo umakyat, you have to lessen the pectus. So babawasan mo yung hop. Ganun siya. So ngayon, kunyari, nakita mo naman na parang pababa, parang ba't hindi masyadong malayo, pwede mong increase yung hop. Ganun siya. So, depende din naman yun kung ano yung BB gamit mo. Kunyari, sinabi nating sobrang bigat na yung BB na gamit mo, ang mangyayari sa kanya, pag sobrang bigat na yung BB na gamit mo, kahit na naka-maximum, pwedeng dyan lang siya mapunta. Ibig sabihin, limited lang yung capacity ng hop, yung goma. Kasi minsan, merong hop yung goma, hindi sila makapit. So pag hindi makapit yung goma, kahit na nakasagad na siya, kahit na ipit na yung BB, hindi masyadong nagsispin. Yung pectus, walang pectus. Kasi yung pectus yung nagpapalipad, nagpapaangat eh. Parang gano'n siya. So, eto, hindi ko masyadong matesting kasi wala akong masyadong space. Hindi ko alam kung ano yung optimal na BB, na BB weight. Hindi ko pa kasi natetesting yung part na yun kasi nga due to limited space. But soon, natestingin ko and I will make a vlog for it para if ever na gusto nyo rin ma-maximize yung distance, pwede kayo bumili ng bala tapos adjustin nyo lang doon sa hop. Okay? But since these are airsoft units, at tulad ng sinasabi ko, mas maganda pag nagpa-practice kayo, you use smaller targets, mas maliliit, tapos mas malapit. Walang sense na malayo eh. Kasi unang-una, airsoft siya, so mas mabagal yung lipad ng bala. So, pangit kasi pag nakikita mo yung bala. Kasi nga, sa tunay na baril, hindi mo naman nakikita yung bala eh. Sa tunay na, na baril yung ginamit mo, pag pumutok, ang tunay na baril, nasa 900 FPS yung mga caliber 45 eh. Like mga 900 to 1000 FPS. Tapos yung bala niya, color black, color silver. Pag pumutok ka, hindi mo makikita talaga yung kahit anong mangyari. Kahit sobrang liwanag pa, pag bumaril ka, hindi mo makikita. Kaya sa airsoft, ako, when I'm shooting, no, sa competition, hindi ko ginagawa tinatawag ng bullet tracing. Hindi ko tinitingnan kung saan napupunta yung bala. Sa sights ako naka-rely. So, doon ako sa sights. So, it's either talagang ito yung target, doon lang ako nakatingin. Hindi ako nagbo-bullet trace katulad nung ginagawa ng ibang tao. Kasi nga, hindi mo sila ma-apply in a real gun. Okay? So, when you're practicing using
your airsoft guns, siguro gawin nyo yung targets nyo siguro mga 5 meters lang. Tapos katulad ako, meron ako mga target na 2 inches lang yung diameter. Pwede rin naman gusto mo 2.5 inches, 3 inches. Yun, ganun lang yung size ng mga targets nyo. Tapos gawin nyo 4 meters, 5 meters. Tapos make sure that you always focus on the target. Alignment, ganun. Huwag kayo magbo-bullet trace. Huwag nyo hanapin. Okay? So, ayun. Alright. So, ito, testingin na natin yung first unit. So, this is the magazine for the first unit. Lagyan ko na ng bala. Okay? So, yung mga Umarex, yung magazine niya, dito pa lang sa part na to, actually makikita mo, parang dito malaki na yung butas, no? So, pwede ka na maglagay ng bala dito sa part na to. Tapos, pag naglalagay kayo ng bala, you have to remember na dapat alternate yung bala. Ayan. Alternate siya. Staggered, no? Hindi yung may butas. So, kailangan dahan-dahan lang sinaayos mo siya. Ganun siya. Alright? So, ito. So, 2, 4, 6, 8, 10 ay 10. Sa tunay na barrel, if ever na hindi kayo familiar, ang tunay na Glock 17 has a standard of 17 rounds. So, pwedeng, pag tuwing ipa-practice kayo, 17 lang lagay nyo or 15 rounds. Huwag nyong susobrahan para masanay kayo na natatansya ninyo kung mauubos na to eh. May laman pa to eh. Minsan kasi ganun ako, pag nagpa-practice ako, nasasanay na ako eh. Hindi ko na binibilang, nalalaman ko lang na, ay teka lang, kailangan ko natin mag-change mag. Ganun ako. So, ganun siya. And maganda siya. If ever na napunta kayo sa tunay na situation and you're holding a gun, tapos napalabang kayo, at least alam nyo, ay, kailangan ko na mag-change mag. Ganun, hindi yung nakipagbayan, biglang wala kang bala, mag-open chamber siya. Kaya sasali ka na competition, biglang hindi ka nagbilang. So, biglang, open chamber, kumakain ng oras yun. So kaya kailangan nag-change mag ka. Kung either bumabaril ka, tumatakbo ka, tapos nag-change mag ka habang tumatakbo ka. Hindi po pwede yung nakatayo ka, tapos nag-change mag ka, nakatayo ka. Imbis na dapat bumabaril ka, nag-change mag ka. Hindi maganda yung ganun. Kailangan nag-change mag ka pag tumatakbo ka. Nag-change mag on the move. Ganun siya. Alright? So ito, nalagyan ko na ng bala. Tapos, ito, lalagyan natin ng gas. No? So, 2 ways to access the valve. Pwedeng dito, or pwedeng i-push mo yung butas. Yan. To access the valve. Alright? So, ayan. So, pag ganyan ang lagay ng gas, yung laman, nililipat dito sa loob. Okay? So, ganyan. Okay, minsan kasi meron iba nag-charge ng gas pag ganun, no? Yung nakaganon sila. Mali yun kasi pinapasok mo hangin. Dapat kasi ang pinapasok mo yung liquid form. Parang LPG. Yung liquid, parang kasi LPG to. Pero syempre ang LPG di ba nakaganon. Tapos ginagamit natin yung usok lang eh. Kasi nga, hindi naman yung liquid form eh. Di ba? So yung parang, ano tawag din? Yung ano mo to? May term, hindi ko mag-get yung term. No? So, fumes. Yung fumes lang yung ginagamit natin pag nagluluto tayo sa stove. But sa airsoft, this is a separate tank. No? Parang LPG din to eh. So, empty yung loob. So, kailangan na to, ilalagay mo sa loob para siya sarili nag-generate ng fumes niya. Parang ganun. Okay? Para kaya mong ubusin. Kasi kapag kinargahan mo to ng ganun, siguro mga 4 na putok lang, wala nang laman, wala nang gas to. Kasi hangin yung nilagay mo eh. So hindi siya makapag-generate ng sarili niyang fumes, sa sarili niyang gas. So sandali lang yung ubos na. Ganun siya. Yun yung problem. Kaya kailangan talaga, ito yung nilalagay sa loob. Okay? So ito, sa tingin ko kaya na. Medyo marami naman akong narinig na pumasok. Pag may transfer kasi ng gas, maririnig mo yun ganun. Pero pag sobrang ingay yung surrounding mo, hindi mo maririnig. Dito kasi medyo tahimik dito, kaya talaga maririnig mo. Okay? So, ayan. So, we're opening saan ba yung chronograph, no? Ayan. Medyo malabo na, pero isa-check ko na lang. Dito pa naman. Okay? So, ayan. Always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction. Okay? So, pasok natin. Okay, tapos, ayan. Okay, so firing. Teka lang. Medyo malakas kasi yung blowback niya and at the same time yung putok.
Medyo tahimik kasi dito kaya medyo nakakabingi on my end. Pero pag open ka naman, hindi naman siya ganun kalakas. Okay? So, we got 346.2. 344. 344. 341. Ayan. So, tuloy-tuloy na to no, sa last shot, no? Ayan. So, yung blowback niya, consistent naman. Yung nararamdaman ko eh, no? So, wala akong nararamdaman na kakaiba. So, okay naman. Yung blowback. Tapos, for the last shot, we got 323.3. Okay? So, everything is good. So, remove the magazine. So, by pressing this one, this is the mag release, no? Ayan, wala nang bala. Okay, open chamber. Ngayon, if ever na naglalaro ka pa, kung wanna practice pa, pwedeng wag mo muna siya ibalik. Lagyan mo ng BP to, tapos ibalik mo, tapos hilain mo, ganyan. No? And if ever naman natapos ka na, pull the slide. Pwede mo na naman i-push down to, pero hindi ko siya nire-recommend. Kasi nga, this is made of steel, if I'm not mistaken. And this, the upper one, the slide, is not made of steel, it's made of zinc alloy. So, kakayurin niya yung kanal. So, masisira yung kanal agad. To the point, na darating isang time, hindi na siya mag-open chamber. Kasi nga, napudpud na yung kanal. Kaya, kung hindi naman, kung airsoft lang, hilain mo na lang. Maybe, kung gusto mo yung ginaganon, maybe kapag nakabili na kayo ng tunay na Glocks na baril, which is steel na yon, old steel na, saka mo na lang gawin yung ganun kung gusto mong gawin. Pero as usual, ako parang sinasabi, do your best to count the bala para at least hindi kayo nag-open chamber during firing or during competition or something like that. Kumbaga, controlled nyo dapat kung gusto nyo mag-open chamber or something. Kasi actually, pwede naman, alam mo yung hindi siya nag-open chamber, pero kunyari ayaw mo na, remove the magazine, tapos ikasa mo lang siya ng ganun. Tatalsik na yung bala. At least, ikaw yung nagko-control. Hindi mo siya hinahayaan na mag-open chamber. Okay? So, ayan. So, balik ko na. So, I just pull back the slide. Ganyan, tapos hammer down, no? Yan. So, pwede ko na siya itago. Always remember to hammer down para kung sakasakaling papasok mo yung magazine, hindi siya puputok. Kasi pag hindi mo siya hinammer down, pag pinasok mo yung magazine, pag kinalabit mo, puputok yun. Ganun siya, no? So, yun. Ngayon, may gagawin lang ako. Kunyari, kasi ito sa umpisa, dati kasi kung, if you're watching the previous vlogs, meron akong parang minumodify, tinatabas. Ngayon, eventually, parang may na-discover ako na sa umpisa lang pala masikip, tapos parang may ginagawa ako which makes it ito ngayon medyo matigas pa yan, ayaw mo matanggal. So gagawin ko siya, ganunin ko lang. Yeah. So ngayon, itong piston nyo actually, if you want to remove it, sa tingin ko mabilis din siya. Ayan. So, mabilis na itong tanggalin. Testingin natin. Ayan. So, medyo ginagano mo lang, then pwede mo na siyang kalasin. Okay? So, ayan. Yun na lang yung ginagawa ko para hindi ka na magmamodify. Alright? So, Sir Anixon and Sir Harvey, okay na tong first unit, no? So, teka lang, ibabalik ko na muna. Okay? So let's proceed to the other unit. Okay. Wala. After natin i-test, ipapako na siya and then dadalhin ko na siya sa courier para ma-deliver na siya sa inyo. Okay. So ayan. So for the second unit, same. Okay. So it's a Mach 70, no? Gen 4. Gen 5, sorry. Ayan, Gen 5. Ambidextrous. Ayan. So if ever na ayan. So yung baril pwede mo rin ilipat if ever na left-handed kayo, no? So yun. Okay?
Okay? Tapos, kompleto naman. It has the okay? So, ito lagyan natin ng BB and gas. So, 2, 4, 6, 8, 9. Okay? Alright, so ito. Okay? Okay, so firing. Okay. Ay, wala, nakapatay. Okay, ulit. 334.1, 355, 337.2, 344.8. Ayan, ubusin ko na to. Okay? So yan, open chamber, wala nang bala. Alright, so balik natin, hammer down. Okay, so kasakasakali, balik ko. Ayan, wala kasing bala eh, yan nag-open chamber. Okay? So for the last shot, we got 321.7. Okay, so teka lang. Check natin kung mabilis ba siyang kalasin. Ayan, so medyo mas mabilis kalasin. Actually, hindi ko ma-pinpoint eh, kung saan siya part na iipit eh. Hindi ako sure. Kasi nga, hindi natin nakikita, hindi ko nakikita yung loob eh. So, pero, okay na. Okay? Mabilis na itong kalasin if ever. So, you just have to pull yung dito, itong part na to. So, isang ganun yan. So, kailangan pag hinila mo sabay, kasi isang boom bar na ganun yan. So, parang gate siya, parang may gate. So pag yung kabilang side na nakaganon siya, pag kabilang side na nakaganon siya. So kailangan sabay mo siyang gaganunin. Ngayon, before mo siya ibababa, kailangan ikakasama muna para yung hammer. Para tong hammer na to, okay yan, nakita mo nakataas. Kailangan ikakasama muna para bababa yung hammer. Sige yan, ganyan. Yan, para bababa. Kasi pag hindi mo kinasa, tatama yung hammer dito sa likod. So, hindi mo siya matatanggal. Dito pala, sa likod. Sa likod na babangga siya, na nakakaganon siya eh. So parang may pumipigil sa likod. Hindi mo siya makakalas. Kaya kailangan kakasama muna bago mo siya matatanggal. Okay. Ito yung example. Kapag hindi mo siya kinasa, hindi ko siya kinasa, naka-hammer down. So bababa ako. Ayaw. Kaya kailangan kakasama muna. Okay? So, ayan mga sir. Okay na. Okay na itong unit nyo. Pwede na itong i-pack at ipadala sa inyo. Okay? So, ayun mga sir. Thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po mga sir. Bye-bye.